Okay, nandito po tayo, kaibigan, sa building, ano ba ito? 99, Barangay 99? Building 1. Barangay 99, Suni, District 1, Tondo, Lumina. At building 1, o, kasama po natin si Sister Beth, kabalyang ko po yan. Yan, ang ganda po, ano, kahit senior citizen, pero ang ganda pa rin, no? Tignan niyo naman. Nung araw, sinasabi ko sa mga tao, gusto niyo mag-asawang maganda, pupunta kayo ng Pampanga, kako. Kasi doon sa Pampanga, dito sa Pilipinas, ang Pampanga, kasabihan niya, maraming magaganda. Si Sister Beth, kapampangan niya, Pampanga. Kaya maganda siya. Ako naman, Pampanga rin, kaya gwapo ako. Ano lang po yun? Joke lang. Hindi po joke yun. Totoo yun. Wala namang manilikandos na pangit. Puro maganda yan, tsaka gwapo. Ngayon, tayo habang tayo nabubuhay dito, dumaranas po tayo ng iba't ibang mga, sabihin na natin, pagsubok. At sa akin pong more than 20 years na ako kung nagba-Bible study, mga 30 years na, nakita ko na po lahat. Kapag ang isang tao dumanas ng problema, isa lang ang sinasabi niya, gusto ko nang mamatay. Especially kung magkaroon pa ng sakit. Opo, kagaya lang itong nakaraan. Yung stroke na pinupuntahan ko, ay kanina pala, sabi niyan, kailan ka na-stroke? 2004. Tapos naulit, ay 2011 na-stroke ako, sabi niya, naulit 2022. Tapos sabi niya, isa na lang ang hinihintay ko. Kita niyo? Tapos, nung nandun ako sa kanila kanina, sabi ko, halika na mag-Bible study tayo. Pero nagdadahilan pa. Kasi daw, gusto niya tumahay. Di tumahay ka, hintayin kita kako. Tapos, sige, doon tayo sa baba. Tayo mo lang ako. So, nakapag-Bible study kami. Ang hinihintay niya po yung pangatlo, stroke. Talagang pagka may sakit ka, yung buo mong katawan, talagang mawawala po talaga sigla. Pero, ang Diyos naman ay mahabagin Diyos. Kasi ganito yun eh. Ang pinag-uusapan sa Bible study, kaligtasan lang po. Langit, impyerno. May sakit, wala ka sakit. Kasi sabi ni Jesus, ang kanyang binanggit ay ito po. Dito sa kasulatan San Marcos, sabi ni Jesus, San Marcos chapter 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, umayo kayo sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Sa San Marcos 16:15. Ang bilin niya, ipangaral. Ang alin? Yung salita ng Diyos. Saan? The entire universe. Ibig sabihin, may sakit, walang sakit, ano man ang estado sa buhay, mahirap, mayaman, dapat mapangaralan sila. Ano po ang purpose? Bakit kailangan mapangaralan itong mga taong ito? Dito naman sa San Mateo, ang sabi ni Jesus, ganito naman. Sa 28 ng Mateo 19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Yun palang purpose. Gusto niyang maging alagad tayo ni Jesus. Ibig sabihin po, hindi pala alagad ni Jesus ang mga tao. Kaya gusto niya maging alagad ko kayo. Paano magiging alagad ng mga tao yan? Kailangan pangaralan sila. I-share ang salita ng Diyos. Okay. Nung dumating po ang pandemic, akala nyo wala bang pandemic sa Biblia? Meron. Sa panahon pa ng Panginoong Yesus, may pandemic na po eh.
Sa bagay, pag-aaral mo sa New Testament, marami ng pandemic nangyari. Pero, tingnan natin yung kay Jesus. Oh, sarap na nga yun, no? Open po kasi dito, tingnan nyo. Oh, yan, no? Kaya napaka-presko. Kahit dito ko lang matulog, pwede na. Ang sabi ni Jesus, ito po ha, sa 21:11 ng San Lucas, magkakaroon ng malalakas na lindol. O yan. Itong araw, kailan lang lumindol tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. Yung salot po, yun ang pandemic. Hindi ba nung nagkaroon ng COVID-19? Oh, sinalot ang buong mundo. Ang lahat ng tao ay lumabas ng bahay. Ang katwiran, baka maahawa ako, mamamatay ako. Kasi mabagsik talaga yung COVID-19. Salot yan. Pero nung sabi ni Jesus, sa verse 13, iyon ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ang ipapatotoo mo pala sa tao, si Jesus mismo. Pag dumaranas ang isang tao na may karamdaman, actually ito karap ko po kayo si Sister Beth, ito matagal na po kami magkakilala. Hindi ko alam kung ilang taon na, pero matagal na. Ibig sabihin, nung panahon ng pandemya dito sa Tondo, sa Manila, sa Philippines, yung COVID-19, pumupunta pa ako sa kanila Kaya ugas-ugas lang ng alcohol, natatawa pa nga rin ako sa kanya Pag pupunta ako sa kanila, sabi ng anak niya, Pastor, alcohol mo na ako. Pinalinig ko nilang alcohol yung kamay ko, ganyan. Gusto niyo, inumin ko na lang yata yung ako. Pero biyaya ng Diyos, tignan niyo po ayon sa datos, sa buong mundo, bilyon-bilyon po ang namatay sa COVID-19. Pero ito, isa man po sa kanyang pamilya walang namatay. Bakit? Yan nga po yung benepisyo ng Bible study. Wala. Ngayon, meron pang banda doon sa kanila, baka kilala niya. Si Nene Bautista. Hindi ko alam. Ito nung wala na yung COVID-19, nung nagmaganda na yung panahon, kinuwento sa akin, sabi niya, Pastor, hindi mo ba alam nung pumupunta ka rito? May COVID kami. Kita niyo po. Pero wala pong namatay kahit na isa sa kanila. Kasi po yung benepisyo ng Bible study, napakaganda po. Isipin niyo ang dami pong namatay, may mga professional, may mga doktor pa nga namatay sa COVID-19. Pero sa kanila po, biyaya ng Diyos na pwede ko ipagmalaki. Praise God. Wala po sino man sa kanila na namatayan. Sa iba pang pinupuntahan ko. Naalala ko noon sa Balot. Sa barangay, inaharangan yung mga tao Sabi nila sa akin, saan ka pupunta? Ayan, sa bahay na yan, may Bible study ako dyan. Tinuro ko yung bahay. Kahit sa bahay, wala rin namatay yun sa Balot. Biyaya. Yan po yung benepisyo ng Bible study. Ano pa? Hindi kailangang ililigtas sa panganib ng salot, yung pandemya. Nandahil sa iba't ibang problema, Pandemic po yan, ay salot siya sa buhay ng tao. Ano pa? Tayo, nagkakasakit tayo, kasi nasa lupa pa tayo. Dahil ang lupang ito, puno-puno ng bakterya. Tingnan niyo po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nung araw po, sabi nila sa akin, huwag kang pumunta dyan. Sa isang lugar po, dito sa Tondo. Bakit naman? Ang nagba-advise sa akin noon, pulis pa. Si retiradong pulis yun Ano kasi pangalan niya? Na sinabi ko pumupunta ako sa ganitong lugar, mag-ingat ka dyan, sabi niya. Bakit naman ka ako? Maraming patayan dyan. Pero, siyempre, ang katwiran ko, mangangaral ako Ba't ako matatakot sa kanila? Hindi naman sa nagmamatapang po tayo.
ito, sabi ni Apostol Pablo, Unang Timoteo 4:6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay nito, yung pangangaral, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo. Yeso, so kita nyo? Anong benefits ng nangangaral? Magiging lingkod ni Kristo Jesus. At abang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ng iyong sarili ng pagkain spiritual mula sa salitang pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Hindi lang ikaw, sabi niya, dinudulutan sa sarili, pati yung nakikinig, kaibigan. Kung anong paginabang ng nagtuturo, paginabang din ng tinuturuan. O, anong sabi ni Pablo? Dinudulutan mo rin ng sarili ng pagkain spiritual. Tayo po, dalawa po ang katawan natin. Physical, spiritual. Yung nasa loob ko, spiritual. Hindi natin nakikita yan. Ito physical, nakikita nyo. O, dalawa yung pagkain. Physical pagkain, ano? Ito, nagmerienda ako kanina, pinamerienda ako. Salamat sa Diyos, praise God. O, may tinapay ako, tsaka sopas. O, hindi pa kami nag-Bible study, pinakain na ako. O, ito. O, kasi may physical po ako. Yung spiritual, ito ngayon. Kumakain ba ako? Yes. Kumakain ba siya? Oo. Ibig sabihin, nakikinabang po kami pareho sa salita ng Diyos. Okay. Ano pa nakalagay? Ito. Basahin ko ha. Sa 15. Doon sa unang Timoteo 14:15-16, isagawa mong mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. 16. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito, yung pagtuturo, pangangarap, sapagkat sa paggawa mo ito'y maliligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Just in case po ganito, alam ko lahat ng tao mamamatay po, ano? May sakit, walang sakit, mamamatay naman talaga tayo. Just in case, namatay siya or namatay ako. Halimbawa, dahil po kami, pareho kaming nakikinabang sa salita ng Diyos. Anong sabi ng Biblia? Ligtas ka. Pag sinabing ligtas ka, hindi ka po pupunta sa impyerno. Ganun yun eh. Kaya hindi lang pagkain spiritual, pati yung kaligtasan mo, pinoproteksyonan ka ng Panginoon Diyos. Yun ang sinasabi ko. Just in case, isa sa amin ang mawala. Oh, palangit ka, kaibigan. Bakit? May bigig ka sa salita ng Diyos eh. Yan ang purpose ng pangangaral. Para ituro sa tao ang dapat niyang gawin. Hindi yung iba paninisip eh. Hindi. Kaya sabi ni Jesus, ano pang sinasabi ni Jesus? Dito pa San Mateo. Sa verse 20 naman, ang kunin natin ha. Sa 20 naman ang babasahin natin. Ano sabi ni Jesus? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Yung turo ni Jesus, ituro mo sa tao. Ipasunod mo, sabi ni Jesus. Ano naman ang benepisyo? Tandaan ninyo. Dalawa na, tandahan ninyo. Hindi lang yung nagtuturo, pati yung tinuturuan. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kita mo, abang nabubuhay po tayo sa babaw ng lupang ito, sasama tayo ni Jesus, kaibigan. Kaya ang tanong ganito, sinong gusto niyo sumama sa inyo? Si Jesus o ang diablo? Kasi pag hindi mo pinili si Jesus, ang sasabihin ng diablo, ako na. Kasi dalawa lang yan eh. Kung hindi si Jesus, Satanas. Ano sa dalawang gusto mo sumama sa iyo?
Kaya napakahalaga po yan. May sakit ka, wala kang sakit. Walang pinag-uusapan dito kung mayroong sakit ang tao. Nang iniutos ni Jesus na ipangaral niyo ko sa mga tao may karamdaman. Salot. Oh. Kaya kahit na pandemic, noon nangangaral ako sa iba't ibang bahay. Hindi ako takot. Oh. Ang misis ko, nakaranas ng COVID-19. Yung sign ng COVID-19 ha, parang nanaranasan niya. Anong ginawa ko? Suob. Sinuob ko po siya. Yung mainit na tubig na may konting asin. Biyaya ng Diyos, wala. Yan po ang biyaya ng Diyos, yung awa ng Diyos. Alam nyo, meron na tayong karamdaman, hindi pa tayo mabibabaliwala po pa natin ang salita ng Diyos. Kapag tinatanggap mo po ang salita ng Diyos, hindi naman ako ang tinatanggap nyo. Ang Diyos mismo po ang pinapapasok ninyo sa inyong buhay. Ang Diyos mismo. Huwag nyo akong tignan sa itsura ko. May balbas na. Wala na. Malayo na sa katotohanan ito. Ang tignan nyo ang salita ng Diyos. Ano pa? Kapag po tayo maibigay sa salita ng Diyos, yung sinabi ni Apostol Pablo, o kaya yung salita na lang ni Jesus para mas maganda, si Jesus na mismo. O, tingnan natin kung ano sinabi niya. Nung nangangaral po siya dito sa ibabaw ng lupa, ito sinabi ni Jesus. Ano po, napakaganda. Ito lagi ko sinasabi ito. Chapter 6, verse 8 ng Mateo. Anong sabi ni Jesus? Ito. Ang sabi ni Jesus, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang kailangan bago pa ninyo ito ingin sa Kanya. Lalapit ka pa lang, magdadasal ka sa Diyos. Lalapit ka pa lang, ang sabi ni Jesus, hindi ka pa nagsasalita. Alam na ng Diyos ang kailangan mo, kaibigan. E kung lalapit ka pa sa Diyos, di ba sigit ang sabi ng Diyos? Ito na. Ang gusto lang nang makita ng Diyos, lumalapit po tayo sa Kanya. Ipakita natin tayo bilang mga tao, wala talaga po tayong magagawa kung sa sarili lang natin tayo magsisiyasa. Wag. Ako lagi ko sinasabi, halimbawa, nag-exercise ka, bago ka mag-exercise, kausapin mo muna ang Diyos. Panginoon, mag-exercise po ako. Ito sanang exercise ko ito, gamitin mo para lumakas ang aking mga, kung ano yung may sakit ka. Ganun po ang paglapit sa Diyos. Uminom kang gamot. Panginoon Diyos, kasangkapanin mo ang gamot na ito para sa aking kagalingan ng aking sakit. Kailangan po ipinapasa Diyos mong lahat. 3:17 ng Lucas. Ano sabi ni San Pablo? Ganito po nakalagay. Kapag ginagawa mo ito, kaibigan, ibig sabihin mahal mo ang Diyos. Kasi nagtitiwala ka sa Kanya. 3:17, ano sabi ni Apostol Pablo? At anuman ang inyong gawin, o sabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Lahat ng iyong gagawin sa salita man o sa gawa, at sabi niya, ipagkatiwala mo sa Diyos sa pangalan ni Yesus. Iinom ka ng gamot. Ipag-pray mo muna yung gamot bago mo iinumin, kaibigan. Mag-exercise ka, ipagpasa Diyos mo muna ang gagawin mong exercise. O bibiyay ka, may trabaho ka, papasok, bago ka pumasok, ipag-pray mo, pagpasok mo na magliligtas ka sa pagbibiyay mo. Lahat ng bagay na gagawin mo,
kailangan kasama ang Diyos. Dumating man po ang panahon, dumating tayo sa kamatayan, kahabagan tayo ng Diyos, kaibigan. Tayo bilang tao, wala man po talaga tayong magagawa eh. Diyan po sa UST, yung tinatawag nilang The Singing Doctor. Doktora yun. Inaawitan niya yung kanyang mga pasyente doon sa UST. Alam niyo kung anong kinamatay noon? COVID-19. Una, nilabas na sa ospital. Sabi, magaling. O mga ilang araw lang, tinakbuli sa UST. Na hanggang doon na siya namatay. COVID-19 pa rin kinamatay. Doktor man po. O yun na lang kakilala ko, si Dr. Suke. Kailan lang nagkita kami. Pumunta ako sa kanya, kinusulta ako sa kanya. Tinanong ko siya, Dok, ikaw na ba yan? Ang sagot niya, oo. Bakit? Bakit ang ganyan ang itsura mo? Tumanda, COVID-19. Pero biyaya ng Diyos, siya lang ang hindi namatay sa dami ng pasyente na sinasabi niya. Sige po, hanggang dito na lamang, ano? God bless us all po. Sino man na nakikinig sa inyo, sana meron kayong natutunan. Ito po inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Beth. God bless us all po. Bye!